Sa tanghali, kakalungin ko yung bunso niyang iyakin na halos araw-araw at hindi nagpapababa. Tapos pinapagalitan ako ni mama ko dahil sinusumbong ako ni ate na napapabayaan ko ang 3 kong pamangkin. Na hindi nila alam hindi na ako makaligo, tinitipid pa ako ng pagkain. Kaya't lumayas ako ng bahay at dahil sa wala akong mapuntahan, nag-asawa ako. 8 taon ako na mag-asawa yung ate ko. Sobrang mahal niya yung asawa niya at minadali nilang magkaroon ng anak. Nagrereklamo pa nga yung asawa niya na baog daw si ate dahil sa tagal magbuntis. Fast forward ay nabuntis ang ate ko sa kambal niya. At nang mga anak na siya, bumukod sila pero bumalik din sa bahay after 2 years. At sa edad kong 12, galing sa school ay pinagbabantay na niya ako ng mga anak niya. Dahilan kung bakit hindi ko na magawa yung mga assignment ko. Isang gabi tulog kaming lahat. May nararamdaman ako na merong lumalama sa private part ko. Paggising ko, nakita ko yung asawa ni ate na gumagawa. Sa galit ko, pinagmumura ko dahilan para magising ang lahat. Pero ang akala nila ay wala lang at nananaginip lang ako. Tapos kinaumagahan napansin kong merong paa na nakatambay sa likod ng CR. Na habang naliligo ako, binubusohan pala ako ng asawa ni ate. Sinumbong ko yon kay mama pero wag na lang daw sabihin kay ate. Sinabi ko rin sa papa ko pero nagalit lang sila sa akin. Parehong duwag ang mga magulang ko. Sobrang galit na galit ako at harap-harapan akong binabastos at dahil doon, bumukod ako sa pagtulog dahil iisang papag lang ang tulugan ng lahat. Nasa dulo ako at ng mga sandaling yun napansin ko na meron na namang dumudukot sa private part ko. At sa butas sa dingding ay doon niya pinasok ang kaming niya. Nagsisigaw ako at nang tumakbo siya sa loob ng bahay, kunyari pa'y nagulat siya. At doon na kinutuban ng ate ko at umamin ako sa kanya. Pansin na pala yun ng ate ko pero imbis na maawa sa akin, ay inapi ako ng ate ko. Pinag-alaga niya ako ng mga anak niya lalo na tuwing walang pasok. At pagkagaling ko galing sa school ay pinaguhugas pa niya ako ng mga bata. Pinapaliguan ko rin sila at binubuhat ko sila araw-araw. Buwan-buwan din ako nagpapahilot ng likod dahil ang bigat ng 2 bata at 2 pa. Naranasan ko rin na pulikatin at laging ngalay ang binti ko. Tinitipid din ako ni ate sa ulam ko dahil nga siya yung nagluluto na halos hindi na ako tirhan. At ganun-ganun na lang ako murahin ng ate ko. Madalas ko pa rin nahuhuli yung asawa ni ate pero si ate galit na galit sa akin. Lalo na kapag dumadaing ako sa kanya. At pag ganun lalo niya akong pinapahirapan. Habang naglalabas siya sa labas ako nagbabantay ng mga anak niya. At kasama ko pa yung asawa niya sa loob ng bahay. Sobrang nakakadiri sa pakiramdam. Tapos nabuntis ulit si ate na parang ako pa yata yung pinaglihaan kasi nga lumabas ang bata na kamukhang kamukha ko. At ako rin ang nag-alaga sa batang yon. Bumagsak ako sa school dahil napabayaan ko yung pag-aaral ko. Kaya't nag-ALS na lang ako. Pero hindi pa natatapos yung klase ko, pinapauwi na niya ako dahil hirap na daw siya sa 3 bata. 13 years old na ako noon kaya't sa galit ko hindi agad ako umuwi. At doon ay tumirik ang mata ng bunso niya at kinumbulsyon. Kaya't napilitan ako na umuwi. Tapos ang sabi niya sa akin, alam mo kung umuwi ka lang sana, hindi sana to nangyari. Muntik nang mamatay ang anak ko. Hindi niya alam na hirap na rin ako araw-araw. Lalo na kapag half day lang ako sa ALS. Na pagkatanghali, kakalungin ko agad ang bunso niyang iyakin na halos hindi nagpapababa at araw-araw ng ganon. Naging ganon na nga yung buhay ko na halos araw-araw din ako minamanyak ng bayaw ko. At yung ate ko, inaapi naman ako. At yung mga magulang ko, takot din naman sa kanya. Wala naman silang magawa dahil parehong wala silang trabaho at ako pa yung pinapagalitan ng mama ko. Na kasi nga sinusumbong ako ng ate ko na pinababayaan ko daw yung 3 kong pamangkin. Anak naman niya yon. Hindi alam ng mga magulang ko na tinitipid ako sa pagkain ni ate. Na hindi na nga rin ako makaligo. May nararamdaman na rin ako sa katawan ko kagaya ng pagsakit ng likod ko, pati ulo at mga binti. Hanggang sa tumigil ako sa pag-aaral kasi nagtrabaho na yung ate ko. At ako na araw-araw ang tagaluto at ang mga anak niya araw-araw ko na rin pinapakain at pinapaliguan. Katulad din ng dati na kapag uuwi siya, galit na galit siya sa akin. Na kasi hindi ako makahugas ng plato at hirap na rin kasi ako at hindi ko na alam ang uunahin. Tapos kasama ko pa yung asawa niyang manyak na tamad pa at nagpapapasyal-pasyal lang. Tumagal ako ng 6 na taon na ganun hanggang sa malaki na nga ang kambal. At ang bunso nga'y naglalakad na pero iniintindi ko pa rin silang lahat. Kaya't ang ginawa ko, lumayas ako sa bahay. At dahil sa wala akong mapuntahan ay nag-asawa ako. At doon ko nalaman na kawawa pala mga bata. Nabalitaan ko na nawalan daw ng ilaw sa bahay. At yung mga bata nag-iiyakan at magkakayakap na dahil nga takot na takot sila sa dilim. Pag-uwi ng mama ko, umiiyak din siya at awang-awa sa mga bata. Hindi rin sila nililiguan at araw-araw silang iniiwanan na lang ng pagkain. Kaya't nung bumisita ako sa bahay ay sobrang tuwa ng mga bata sa akin. At ang tanong nila, tita, bakit nagbago ka na? Bakit hindi mo na kami inaasikaso? Parang nadurog yung puso ko dahil mahal ko yung mga bata. Pero impyerno ang kinakalagyan ko sa kanila. Kaya sa mag-aasawa pa lang dyan, huwag sana kayong maging sakit sa ulo ng mga kapatid nyo. Huwag na lang kayong mag-anak kung iba yung papahirapan nyo. Thank you, Mami Len, sa pagbasa ng kwento ko. Letter sender, Ina.
Saan nakatira yung ate mo? Tako na yung sasapak. Anak tapos iaasa sa'yo. Nung ginawa nila yan, grabe yung bikangkang nila. Tapos ngayon sa'yo isisisi yung hirap ng pag-aalaga. Sobrang kapal Kapag karamdam ng bata na unsafe sila sa mismong tahanan, nahihirapan silang gumawa ng tamang desisyon. Dahil bukod sa kulang sa gabay, kulang din sa arog at pagmamahal. Pero tandaan nyo na hindi laging pag-aasawa ang solusyon. Marami pang pwedeng maging plano, pag-aaral kasabay ng pagtatrabaho, pag-iipon, pagbuo ng skills, o paghingi ng tulong sa mga tao mo pagkakatiwalaan. Don't let pain pressure you into making lifetime decisions. At mas ingatan mo ang sarili mo at huwag kang papadaig sa awa. Pwede mong bisitahin ang pamangkin mo pero huwag kang babalik sa sitwasyong patuloy kang inaabuso. At tandaan mo na wala kang makukuhang moral support sa pamilya mo kaya mas dobling pag-iingat ang gawin mo.